Happy Lord's Day po. Dito tayo sa Deca Malls sa second floor. Walang opisina ngayon. So, may hawak po ako ng Biblia. Salita ng Diyos, Biblia. Total, nag-relax lang naman. Mabuting bagay na pagkulayan natin ang salita ng Diyos sa Biblia. Po, Panginoon Diyos, may santa. Samahan mo ko sa pag-aaral ng salita. Buksan ang puso at isipan ng bawat taong manunod ng video nito. Sa pangalan ng ating Panginoon Yesus, Amen. Ang sabi po sa kasulatan ay ito. Ganito po ang ating makikita sa kasulatan. Po, nabasa ito po sa Ezekiel 18. Ang sabi po sa 23, ako ang Panginoon Diyos ay hindi natutuwa kapag namamatay ang masama. Masaya ako kapag nagsisisiya at nagbagong buhay, patuloy siyang mabubuhay. So, ibig sabihin po ng Diyos, hindi po masaya ang Diyos kung mamamatay ang isang tao na siya ay masama. Ano po? Masaya ang Diyos kung mamatay tayo. Anong nakalagay? Masaya ako kapag nagsisi siya at nagbagong buhay. Patuloy siyang mabubuhay. Yan. Yung pala ang kasiyahan ng Diyos. Hindi yung kamatayan ng taong masama. Pero ang sinasabi ng ibang masamang tao, ay, mabuti bang mamatay na yan? Total, masamang tao yan. Kita nyo? Meron naman, matagal ko na ipinapanalangin mamatay yan, walang yan eh. Lalo na yung mga may nagkaroon ng mga traso. Sabi ng Diyos, hindi ako masaya kapag namatay kang makasalanan. So, anong dapat natin gawin, kaibigan? Magsisi sa ating mga kasalanan. Repent. Ano? Ano pa nakalagay? Sa 21. Ngunit kung ang taong masama ay magsisi sa lahat ng kanyang kasalanan niya at sumunod sa aking mga tuntunin, gumawa ng matuwid at tama, hindi siya mamamatay, kundi patuloy na mabubuhay. Yan. Dapat pala, kaibigan, magsisi. Ito ang sinasabi ng kasulatan sa 22. Hindi na siya mananagot sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. Hindi na rin po siya mananagot sa ginawa niyang kasalanan. At dahil sa ginawa niyang matuwid, patuloy siyang mabubuhay. 23. Ako ang Panginoon Diyos
na hindi natutuwa kapag namatay ang masama. Masaya ako kapag nagsisi siya at magbagong buhay. Patuloy siyang mabubuhay. Amen. Napakaganda ang pahalahala ng ating Panginoong Diyos. Ano lang ang kailangan, kaibigan? Magsisi, sabi ng Panginoong Diyos. Mahirap po bang magsisi? Hindi naman. O sadyang ayaw mo lang magsisi. Alam nyo, ang sinasabi ng tao, at saka na lang ako magsisisi pag malapit na akong mamatay. May mga ganyan tao. Paano kung nangyari, bigla ka namatay? At hindi ka nakapagsisi, paano na yan? Kasi sa Biblia, kung Biblia po ang magiging batayan natin, ang sabi ng Biblia, o babasahin natin ha, sabi ni San Pablo, ganito ang nakasulat sa ano ba na tayo? Dito sa chapter 10 ay chapter 3 verse 10. Gaya nga sinasabi ng kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Sa 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat po tayo nagkasala at hindi po tayo katanggap-tanggap sa Diyos. Anong sabi? Hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yan ang tao, kaibigan. Tayo yan. Nang dahil sa ating kasalanan, lahat po tayo, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Ngayon, ang sabi sa 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sabi ng Diyos doon sa binasa natin sa kanina, sa Ezekiel, hindi ako masaya kung mamatay kang masama. Masaya ako kung magsisi ka at magbagong buhay. Dapat pala magsisi. Repent. Naalala niyo po ba yung sinasabi ng Panginoong Yesus, yung Ama namin? Sa Mateo 6:9, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa, sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa para lang sa langit. Maliwanag po yung panalangin ito na nagturo ang ating Panginoong Yesus. Dapat pala sa atin na yan, sundin ang kalooban ng Diyos. Ano po ang kalooban ng Diyos? Yan nga, magsisi tayo. Kasi, masaya ang Diyos kung magsisisi po tayo. Kahit dumating po yung kamatayan natin, huwag tayong mag-alala. Kasi nakapagsisi na po tayo ng ating kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, masaya ako sa tao kapag nagsisi sa kanyang kasalanan. So, ano dapat natin gawin, kaibigan? Magsisi pala. Magsisi. Tignan niyo po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Nang siya po ay nangangaral sa mundong ito, ang kanya pong pangangaral,
4:17 ng Mateo. Simula noon, nangaral si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Maliwanag mismo po ang Panginoong Yesus na nagturo. Repent. Pagsisihan ng ating mga kasalanan. Bakit? Sabi niya, malapit na maghari ang Diyos. So, sa madalit salita, para pagharihan ka pala ng Diyos, magsisi ng ating mga kasalanan. Mahirap po ba yan? O talagang ayaw lang ng tao? Yun nga, sabi ko nga po sa inyo, may nagsasabi, at saka na lang ako magsisisi. Pero paano kung bigla ka namatay? No way. Wala ka ng pagkakataon pang magsisi, kaibigan. Alam niyo po, sa buhay natin dito sa lupa, hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. Maaaring bukas, makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, isang taon. Ang malaga, bago man lang dumating po yung katok ng kamatayan sa buhay ng isang tao, kailangan nakapagsisi na po siya. At talikuran mo ang yahong mga kasalanan mo, kaibigan. Opo, hindi naman po mahirap yan. Alam nyo, halimbawa, mayroong isang anak na kung tawagin black sheep, yan, sa pamilya. Alam nyo, pagka biglang nagbago yan, naging mabait siya, sinong masaya? Di pa po yung kanyang pamilya? Dahil nagbago siya. Ganyan din po sa Diyos. Kapag tayo nagbago, masaya po ang Diyos para sa atin. So ano dapat natin gawin, kaibigan? Pahirapan pa ba natin ang buhay natin sa lupa? Sabi ko nga po, baka biglang kumatok ang kamatayan sa buhay natin, paano naman? Paano naman? Ala, sayang! Nabuhay tayo dito sa mundo, pagkatapos wala naman tayong ginawa para sa Diyos. Even ang Panginoong Yesus, sabi niya, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung ang Panginoong Yesus po masunurin sa Diyos, dapat ganun din po tayo. Tignan niyo po kung masunurin ba ang Panginoong Yesus sa Diyos. Ganito po sa Filipos 2:5. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. 6. Kahit nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring na pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinabal niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng paghahanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. 8. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging kamatayan man sa krus. Kung si Jesus po naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan, dapat maging ganun din tayo. Masunurin hanggang kamatayan. Ibig sabihin, ang pagiging masunurin ng Diyos hanggang kamatayan.
Hindi po pwede yung parang ang OFW, masunurin ka at isang taon, masunurin ka sa whale ka. Hindi ganon. Hindi ganon. Kailangan maging kayo na po bahala, no? Tularan natin si Jesus. Gaya ng pagtulad ni Apostol Pablo. Dito sa unang Korinto, 11:1. Kaya nga, sabi ni Pablo, tularan ninyo ako dahil tinularan ko rin si Kristo. Kaya sa kasaysayan ng istorya ng Biblia, namatay po si Pablo nang dahil lang po sa pagsunod niya sa Panginoong Yesu Kristo. Namatay siya 46 AD. Between 46 to 48 AD. Doon po namatay si Apostol Pablo dahil po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At least, ligtas siya. Tayo po, kumusta naman tayo? Kayo po, tingnan niyo sa sarili niyo, kumusta na kayo? Sana meron po kayo na natutunan mula sa Biblia. Ito po ang Biblia ang gamit natin, salita ng Diyos, Biblia. Kita niyo may picture. Ano yung nakalagay sa picture? Nangangaral po siya. Nakamotor siya, meron siyang trompa sa harap at likod. Ano nakalagay sa litrato? Babasahin ko. The word of God is to be proclaimed to all, not only to the church goer. Pati pala yung pumupunta sa mga simbahan, dapat pangaralan. Bakit po? Ang sabi ng Panginoong Yesus, ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo. Ito po. Mateo chapter 20. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, simulan po natin sa 16. Mateo chapter 20 verse 16. Pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea. May nusutas na rito. Doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. 17. Nang makita nila si Jesus, sumasamba sila sa kanya. Kahit na ang ilan ay may pagdududa. 18. Lumapit si Jesus at sinabi, Sinabi, kaya't punta ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. So ano sabi ni Jesus? Puntahan ang alin? Mga tao. Saan? Sa buong mundo. Anong gagawin? Gawin niyong mga halagad ko, sabi ni Jesus. Amen? Sino yung halagad?
natural yung naniwala kay Jesus. Sino yun? Yung mga nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Yun po, napakaganda pangako. Kasama ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon. Tatandaan ninyo, darating ang panahon, mamamatay tayo, kaibigan. Ano ang plano mo sa iyong buhay? At saka ka na magsisisi pag malapit kang mamatay. Paano kung biglang dumating ang katok ng kamatayan at namatay ka? Paano na yon? Hindi ka na nakapagsisi, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Dito po tayo sa Barangay 99 po ito, nakakasak dito sa Decamol. Barangay 99, Sony Disuban, Tondo, Manila. Kabayo. Wala lang opisina po ngayon. Dito po yung processes ng mga housing, pag-ibig. Yung mga nag-a-apply ng pag-ibig loan, mga pag-ibig housing. Dito po, dahil wala dito, mag-relax-relax tayo at nakapagbahagi ako ng salita ng Diyos. Amen? God is good all the time. Sa po ako, senior citizen, 64, stroke nose, 6 na taon at 8 buwan. Person with disability, dahil yung tuhod ko, ito, meron po tama, dito lang, konti lang. 6 na taon at 8 buwan na rin po. God bless us all po sa inyo. Bye-bye.